Hi vlogs! Welcome to my guys. For today's vlog, isi-share ko lang sa inyo ang aking paksiw na pata version. Alam niyo ba guys, unang luto ko nito siguro mga 16 o 17 years old pa ako noon. Nung nagluluto ako nito, nasa Tagaytay kami noon. Kasi nga guys, bago ako nag-beach, nagpipintura kami. Yan. Kasi mga angkan namin, mga pintor, mga contractor pintor. Tatay ko, mga kapatid ko, mga tito ko, yan, mga contractor pintor yan. Ngayon guys, pakukuluan natin na may tanlad, laurel, bawang, sibuyas, paminta, at may asin itong ating pata. So yun na nga no, pakukuluan natin hanggat ito ay lumambot. Pagka-graduate ko ng high school guys, hindi na ako nag-college. Dati kasi tuwing Sabado, Linggo, sumasama ako sa pagpipintura. Kumikita na guys. Tinamad na mag-aral. Yun, nagtrabaho na lang. At alam nyo guys, nung nasa Tagaytay kami, para kaming bakasyonista na with allowance. Kasi alos mga bata kami noon. Mga idaran ko, pinaka-bata yata, 12, 13, ganon. Tapos 16. Tapos yung mga kuya namin, so mga nasa 19, 21, ganon. 20, pataas. Siguro kami mga bata nun, 5 o 6. Basta marami kami. So alam niyo ba guys, nung nasa Tagaytay kami, para nga kami naglalaro nga lang eh. So, yun na guys, kaya natuto pala akong magluto kasi runner kami. Pag sinabi runner, kami yung mga tagaluto. Pag tanghalian na, bababa na kami, pupunta na kami ng barracks, mga 10:30, magluluto na, alternate kami, dala-dalawa. So, yon. Kaya natuto ako magluto, guys. Kaso, ang luto nga namin nun, lutong contraction. Pag sinabing lutong contraction, kailangan masabaw. Yung lumalangoy na sa sabaw, halimbawa, adobo. Pag nag-adobo ka, hindi yung adobong tuyot. Kailangan talaga masabaw eh. Kasi nga, lakas kumain na. At tatlong grupo kami nun, guys eh. Grupo ng mga pintor, grupo ng mga mason, o mga sa pagpapalitada sa mga semento, yon. At saka grupo ng mga welder. So tatlong grupo kami noon. May mga Bisaya, Cebuano, Kapampangan. So kami grupo ng mga Kapampangan. Bali 2 years yata kami tumagal doon. Tapos twice a month umuwi kami ng Tarlac. Yun nga kasi guys, kaya natuto ako magluto. Yung paksiw na pata. So yung paksiw na pata na linuluto ko, tinuro sa akin ng aking tito, yung kapatid ng tatay ko, na mayapa na. So, ayun guys, paborito niya yon. At yung paksiw na pata, tinuro sa akin noon nung nasa Tagaytay kami. Kasi nga guys, di ba, umuwi kami ng Tarlac twice a month. Tapos, pag hindi naman kami umuwi, sauran kasi namin doon guys, tuwing Sabado. Yan. Sabado ng gabi, nagiinom. Ngayon, pag hindi kami umuwi ng Tarlac, hindi umuwi ng Tarlac si uncle, si Papa Rading. Papa Rading yun eh, kapatid ng tatay ko. Magpapaluto yan, dalawang pata, pangpulutan lang yon. Yun ang treat niya sa amin, sa mga tao niya. Tinuro niya sa akin kung paano magluto. Ang pagluluto nun guys, ganito eh. Magpapakulo ka lang ng tubig, tapos lilinisin mo mabuti yung pata. Ilalagay yung pata sa kumukulong tubig. Lalagyan ng sibuyas, bawang, paminta, laurel, daon ng laurel. Tapos, saka lalagyan ng suka. Tapos hanggang kumukulo, hanggang umunti yung tubig. Pag konti na yung tubig, lambot na, okay na yon. Ganun yung old school o old style na paksiw na pata. So, yun na nga guys. Ngayon naman, lulutuin natin guys. Ipagkikita ko sa inyo kung paano magluto ng old style paksiw na pata, pero i-upgrade natin. Sabi ko nga, 'di ba? Minsan na nga lang tayo magluluto. Sisimplihan pa ba natin? Dapat bobonggahan natin. Ayan, i-upgrade natin.
At ito yung mga gagamitin natin mga ingredient mga kanguso. Bawang, sibuyas, buong paminta, asin, bulaklak ng saging, 7-Up o Sprite, at saka suka. So, eto na nga mga kanguso. Iluluto na natin ang ating paksiw na pata. Nagpainit na nga pala ako ng wok at nilagyan ko na rin ng mantika para iprito ko ng bahagya itong ating pata. Tapos pag ganitong okay na, lalagyan na natin mga condiments. Lalagyan natin ng sibuyas. Tapos isusunod natin itong bawang. At lalagyan natin ng buong paminta. Tapos bubuhusan natin ng isang solo na Sprite. Ngayon naman lalagyan natin ng asin. Tapos lalagyan natin ng suka. Tapos lalagyan natin ng Knorr cubes. Tsaka natin lalagyan ng daon ng laurel. Tapos pakukuluan lang natin mga 5 to 10 minutes. Ngayon guys, kapag okay na, naluto na yung suka at tinikman na natin kung ano pang kulang, optional guys, pwede mong lagyan ng patis, depende sa'yo. Ngayon naman ilalagay ko na itong ating bulaklak ng saging. Tapos isi-shimmer lang natin to mga 2 to 3 minutes. At kapag ganitong okay na guys, at okay na rin yung timpla, pwede nang iserve abang mainit. Sa ngayon mga kanguso, i-set aside ko muna. Kasi nga magsasanghag muna ako ng kanin. At eto naman ang ating fried rice, paksiw na pata flavor. Linagyan ko ito ng sabaw ng paksiw na pata. Inalo ko sa fried rice. Tapos naglagay din pala ako dito ng garlic powder, onion powder, paminta powder. Tapos naglagay din ako ng asin. At nilagyan ko din pala ito ng itlog. So ayan, 'di ba? Meron na tayong paksiw na pata at meron pa tayong fried rice paksiw na pata flavor. Guys, eto na yung ating finished product. Ito yung paksiw na pata, tapos fried rice with paksiw na pata. Ayan. Tikman natin. Kung pasado ba? Sarap guys. Yung asim ng suka at saka yung tamis ng Sprite. Ang sarap. Ang sarap nag-combine ang lasa niya. Sarap guys. Sarap. Tingnan naman natin ang ating
So ayan, ang lambot niya guys kasi pinakuluan pa natin to bago natin ilinuto sa paksiw, di ba? Ang sarap pa. Ano yung fried rice natin? Sarap! Pumaris siya guys. Try ninyo sa bahay. Luto din kayo neto. Sarap. The best. So yun na nga no mga kanguso. Ito yung old school o old style na paksiw na pata. So linevel up lang natin. Linagyan lang natin ng Sprite tapos pinakuluan natin sa tanlad bago natin siya linuto. Tapos hindi na natin siya ginisa, prenito lang natin konti. Saka na natin linagay yung sibuyas, bawang. Tapos pinakuluan natin ng medium heat ng ating kalan. So paano mga kanguso? Hanggang sa muli, kita tayo sa susunod ko pa mga video. God bless you all and bye bye!